Scorpio, end of October reading mo. Sorry for the delay sa readings. Tagal po kasi ako nagkasakit and then ipon po yung mga private readings ko. So hanggang ngayon, inuubos ko pa rin yun. Oo, kasi 2 buwan ako halos nagkasakit. And importante, we're back. At least ihabol ko man lang itong October kahit month-end reading na lang. Okay? Tayong mga oracle cards ha. Iniiba-iba ko yung setup ko from time to time. Di yung laging puro table na lang nakikita, nauumay ako. Wala na akong pakialam dun sa mga may ayaw na nakikita yung pagmumukha ko. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, natutok lang yung camera ko kasi maliit lang tong space ko rito. Wala ako ibang opisina or studio. Hindi ako bonggacious, hindi kami mayaman, wala kaming mansyon. Kaya yan, yung mga gusto ng ganito, importante na may reading eh. At hindi nyo man nakikita yung mga reading dito, binabalasa ko yan. Hindi ko yan pinipili na kung ano lang gusto kong kunin. Humuhugot ako naka-face down. Alam ko, hindi ko na dapat i-explain to, pero maraming mareklamo. Naiya naman ako dun sa mga mareklamo. So, latag ko muna yung mga oracle cards nyo. Ito yung second set ng oracle cards, no? Kukuha tayo dito. 1, 2, 3. Okay? So, 6 na to. Nakahugot na ako nung 3 kanina. Ito. So, Scorpio, ano to? Meron kang surrender to what is. Surrender the drama. Mahilig ka pa sa drama, Scorpio. Surrender to joy. Etong mga cards na to ay patungkol sa'yo. Ito ay yung mga ayaw ng real talk sa reading na to, yung mga nasasaktan kapag nakakanti yung mga ano ninyo, mga emotions ninyo, or yung mga diferensya ninyo, huwag na lang kayo manood. Pangungunahan ko na kayo. Hindi ko kayo pinipilit dito. Etong aking reading ay para lamang sa mga open-minded. Ano pa? Meron ka ditong positivity. Meron ka ditong gratitude. Meron ka ditong magic. Lumitaw din to kay Libra kanina. Wow! So, nakikita ko, Scorpio, itong month-end mo is punong-puno ng positivity, gratitude, and magic. Anong ibig sabihin itong 3 cards na to? Ikaw ay very blessed. Daming magaganda, mga grasya mangyayari sa iyo. It's even almost magical, no? So, pwedeng may mga hindi ka ini-expect na mangyayari, ma-achieve mo, magagandang mga blessings, no? And magiging very grateful ka eh. Magiging very grateful ka kasi siguro nga may mga paparating sa iyong grasya. Ayan, no, punong-puno ng magic and positivity. Kasi nga, kung ano naman yung dumarating sa atin, yung na-attract natin, yun kasing sinisend out natin. Siguro ikaw ay napaka-positive na tao. Positive yung outlook mo, energy mo palagi, no? So, positibo ka palagi. Kaya ito yung mga paparating sa iyo, mga positive din, which is magiging very grateful ka dito sa mga positive things na marireceive mo, no? Kaya nga parang almost magical, 'di ba? Hindi mo ini-expect siguro na ang daming grasya kaya ikaw ay very grateful. Ano pa? Surrender to joy. Surrender to joy, surrender to what is, surrender the drama. Ito muna, unahin natin surrender the drama and surrender the joy.
Alam mo kahit gaano ka-emotionally charged tong situation, kahit gaano ka-toxic, wag kang ano, wag kang magi-give in doon sa mga emotions na yan, provocations, or dito sa mga negative or toxic situations, toxic na mga tao. Avoid drama at all costs. Okay? Kasi, di ba minsan di natin maiwasan eh. Di ba minsan alam naman natin na hindi tayo dapat pumapatol, no? Kaya lang, syempre, human, may mga nararamdaman din tayo. Di ba? So, yun lang, parang sinasabi kasi sa'yo dito, iwasan mo tong mga to. Kasi, nabablock niya yung nabablock niya na yung happiness. Instead na maging happy ka, parang mas nako-consume ka dahil doon sa mga drama sa paligid mo. So, etong mga drama na to ay nai-steal niya yung instead yung happiness. Nananakaw niya, nai-steal niya, nananakaw niya yung spotlight na dapat ay happiness yung nandun. Imbis na maging happy yung situation, alam mo yun, na-snatch na ni drama. Kasi kung hindi mo nga maiwasan na hindi mag-react doon sa drama, siguro yun. So, i-avoid mo yung drama at all costs. Oh, itong surrender to what it is go with the flow. Sabi nga nila, huwag mong kalabanin yung agos ng tubig, ng current. Kasi, malulunod ka. Diba? Subukan mo yun, kalabanin yung agos. Mapapagod ka, mahihirapan ka. Okay? May mga may mga times na kailangan nating maging flexible, mag-bend. Yun yung nafe-feel ko rito. And this time, hindi ka para kontrahin. Kung ano man itong flow na to, sinisimbolize na itong flow na to ngayon sa situation ngayong month end. So, you need to go with the flow, you need to be flexible, you need to bend. Okay? Surrender to what is. Minsan, ito kasi yung situation na kahit na anong gawin mo, hindi mo mababago yung situation. But, isurrender mo na lang sa divine. Okay? Ano pa? Tarot cards. General energies. Tingnan na natin. Itong general energies, pwedeng tumungkol yan sa love life mo, sa career mo, sa financial mo. General energies. Kung saan nagre-resonate sa inyo. Wala tayong 6 cards, oh. Oh, ano tong mga 6 na nahugot natin? Meron kang Queen of Swords. Meron kang 8 of Cups. Meron kang 5 of Swords. Hermit, Virgo energy. 2 Wands. Knight of Wands. So, yung mga signs na meron dito, pwedeng may Gemini, Libra, Aquarius, pwedeng may Water, Cancer, Scorpio, Pisces, Fire, Aries, Leo, Sag, or Virgo. Parang no? Lakas ng energy ng overthinking, namumroblema, nai-stress. Stress, worry, anxiety. Pag-iisip. Hindi mapakali. O, whether ikaw yan o yung person na nakaka-deal mo, you have a tendency to overthink or ma-stress siguro. At saka ang daming dito actually ang daming energy na nag-iisip. Dali, pakita ko lang. Apat na cards yan. Energy na nag-iisip. So, apat yung cards na nag-iisip, no?
Either ikaw yung nag-iisip dito or merong isip ng isip sa'yo. Sorry, hindi ko nakabit yung mic. Wait lang. I-ayos ko. Yan. Ayan. Ito card na nag-iisip. Isip ng isip. May period ng contemplation for you dito. Could be retreat, disconnection, inner reflection. Kasi may hermit ka eh. Itong hermit na ito, pagre-reflect sa sarili mo yan. Pagmumuni-muni, inward journey. No? And ito naman, pwedeng nag-iisip, itong dalawa, ito, tsaka ito, ang namumroblema. Namumroblema. Isip ng isip. Whether ikaw yan, meron ka bang pinoproblema? Kasi kung wala, edi yung kung sino man itong person na to, na kakonect mo, kadil mo, in romantic or hindi. And si Queen of Swords, nag-iisip eh. Nag-iisip kung dapat na bang i-cut off, nag-iisip. Nag-iisip kung dapat na bang lumayo. Yan, by the way, ito paglayo. Paglayo din to eh. Ito. Dalawang cards mo yung paglayo dito. Pagtalikod. Pag-withdraw. Pag-disconnect. Whether ikaw yan, o yung person na nakaka-deal mo. May mga matters dito na kailangan mo nang harapin. Kailangan mong pagdesisyonan. Pero kailangan mo muna kasing pag-isipan na mabuti. Alam mo yun? Pag-isipan mo muna mabuti. Whether ito ay itong paglayo na gagawin mo, ay related sa career mo, or sa relationship. Kasi, meron ditong something na mamimili ka ng path, choice, or opportunity. In career or in love life. Meron ditong energy ng pakikipagsapalaran. Paghahanap ng opportunity sa iba. Okay, andito yung andito yung tendency, plans, contemplating whether to stay or aalis. Maghanap ng opportunity sa iba in career or in love life. And maaaring yun yung nagko-cause ng stress sa'yo. Yun yung pinag-iisipan mo ng mabuti, no? Ayan, nag-iisip ng mabuti. Okay? Pero yun nga, binanggit ko rin kanina, pwede rin kasing pinag-iisipan mo dito kung aling path yung pipiliin mo dito sa dalawa or alin dito sa dalawang connection o dalawang tao. It seems na meron kang choice eh, opportunity mamili eh. Merong mga success dito or growth potential na hindi mo makukuha kung hindi ka aalis or magli-leave ng iyong comfort zone. Okay? Yung nadedetect ko rito. Kaya nga siguro yun yung pinag-iisipan mo ng mabuti dito sa tatlong cards na ito. So whether sa career mo yan, sa love life mo, okay? Sa tingin ko, yung iba, ewan ko, nag-hesitate kasi kayo dito eh, or takot kayo sigurong mag-take ng risk. Takot kayo makipagsapalaran. It seems, baliktad kasing Knight of Wands. Pwedeng meron something na pumipigil sa inyo, o nag-hesitate kayo with the Knight of Wands. Instead na mag-take kayo ng full action. Okay? So, yun. In career man yan or in love life. So, check pa natin yung iba pang paparating sa iyo using this fortune cards. Kuha tayong 3. Naka-face down yan na hinugot ko. Hindi ko nakikita. Ayan. Ano-ano to? Mule, may matigas ulo. Unwilling to change, unwilling to adjust. Nakasanayan na kung sino man ito. Very stubborn, unwilling to change.
Kung tao man yung situation, mahirap baguhin. Okay? Nakatigasan na, nakasanayan na kasi. Oh, 4-leaf clover. Ito ay good luck. O, di ba? Ano pa? O, yun lang meron ditong something related sa family na maaaring disappointing or nakakalungkot. So, ano yung pinaka-closing message for you? Kuha tayo isa rito. Environment. O, now is a good time to clean, and declutter your environment. There's something here related sa ano mo, a very strong energy related sa kapaligiran mo. And yun yung lumabas kanina. Oo. Oo, dito. Meron kang mga ano ewan ko, it could be na kailangan mong mag-rearrange or lumipat sa ibang lugar. Basta ibahin mo yung ano mo. Ibahin mo yung setting mo, yung environment mo. There is something, maybe there is something wrong or kailangan baguhin dyan sa environment mo. Sabi ko nga parang may greener pasture, may opportunity sa ibang lugar na kailangan mo i-consider. Kasi maaaring kailangan mo umalis kasi maaaring nandun yung growth mo, yung success mo, yung swerte mo. And maybe meron ding something dito sa current place mo, environment mo, na maaaring hindi healthy for you or hindi maganda itong place na to para sa iyo Okay, maaring hindi ka nag-grow diyan, alam mo 'yun. Tsaka meron kang mga dapat tanggalin dito sa paligid mo. Okay, so yan, yung mga na-pick up ko. Sana makatulong sa'yo itong reading na to. Take care, God bless.